Hello, good day! Si Doc Patrick po ulit ito at ang pag-uusapan natin ay ang toothpick at ang dental floss. Marahil familiar na po kayo doon sa dalawang klase na pangtanggal ng mga food pag may sumabit po sa pagitan ng inyong ngipin. Ito po yung toothpick at dental floss. Pero kadalasan ang makikita po natin ay ang toothpick. Lalo na pag kumain po tayo sa isang restaurant or sa isang fast food chain, pwede rin po kayong lumapit doon sa counter at pwede kayong mag-ask kung meron silang toothpick. Or kung minsan nakikita na rin po natin sa table, kasama na rin sa mga condiments. Ayan po. Usually, ang toothpick po, ito po yung toothpick, ito yung pinaka-common. Ayan po, gawa po to sa kahoy, sa bark ng wood. At kadalasan po, itong toothpick, itong ordinary toothpick, medyo magaspang. Ito ay straight, maikli lang at meron pointed na part sa dulo. Ito yung ginagamit sa pantanggal ng mga food na nag-stuck in between sa ngipin. Ngunit, meron naman pong hindi maganda na idudulot rin po itong toothpick. Depende po yan sa paggamit po ninyo. Kasi maaaring makasira po ito ng sides ng ngipin kung saan nyo tinutusok. At yung gums rin po, maaaring magkaroon ng irritation or umusog po yung gums ninyo at magkaroon ng spaces in between po sa ngipin. Dito, ipapakita ko lang yung pinaka-common na technique. For example, kumakain kayo at mayroon food na nag-stuck sa pagitan ng ngipin ninyo. So, ano yung gagawin ninyo? Maghanap kayo ng toothpick para matanggal. Lalo na pag nasa restaurant kayo, mag-ask kayo kung may toothpick po sila. At ginaganon po ninyo, yan, matatanggal na. Pero kung minsan, hindi pa kayo kontento na natanggal na lahat. Ang ginagawa pa is sinusundot pa. Sa kanilang paniniwala na malilinis pa yung sides ng ngipin. Ngunit, ang nangyayari is nagkakaroon ng tinatawag na triangular space. Space po dyan sa pagitan ng dalawang ngipin. Dahil po, naitutulak po yung gums pababa. Dahil kinakaskas po ninyo, gusto nyo kasi maging malinis yung pagitan ng ngipin, bukod sa lumalaki na po yung space, nasisira na rin po yung gilid ng ngipin. Dito, kadalasan dito at dito. Kasi itong toothpick, rough naman po ang kanyang texture. Kaya nagkakaroon ng abrasion. And eventually, nasisira, nadadamage na yung enamel at nagkakaroon na ng formation ng dental caries or bulok ng ngipin. At pag naging habitual na rin kayo sa pag-toothpick, every time na kumakain kayo, lumalaki na ang space. So yan, palaki ng space. Even na kahit ayaw nyo nang gumamit ng toothpick, madaling-madali na dumikit yung mga food dito sa pagitan. Kasi malaki na po ang space na na-create sa paggamit ng toothpick. So parang nagiging indispensable na ang toothpick sa inyo. Umabot up to the point na nagbabaon na rin kayo ng toothpick kasi every time kumakain kayo, palaging nasisingitan na rin ng pagkain yung pagitan ng ngipin ninyo. Ganito po ang pagtanggal pag may na-stuck na food sa pagitan ng dalawang ngipin. So, ito po, gamit natin ang toothpick. Huwag ganong madiin ang pagtanggal at huwag pong ma-impinge itong gums. So at least dito lang, mga halfway lang. At if ever, yung surface, very light lang po. Yung madadaanan ng toothpick, huwag masyadong madiin. Kasi baka magkaroon po ng abrasion. Dahan lang iangat. Ito, hanggang makuha po yung food na na-trap in between sa dalawang ngipin.
Okay, isa pang pantanggal ng mga food na nag-stock ay ang dental floss. Ganito po yan, ang itsura. Para siyang sinulid. Ayan, then kukuha ka niyan at idadaan nyo sa pagitan ng ngipin ninyo na may food. Isang klaseng dental floss pa rin ito, yung may handle. So, mas handy siya kasi may handle na lang, patas ipapasok na lang sa pagitan ng ngipin ninyo, then tatanggalin na yung food. Pero, mas maganda ito kaysa sa toothpick. Dahil yung mga dental floss, meron kayong mabibili na wax. So, mas madulas siya. So, wala siyang gaanong abrasion na nakikreate. Pero, ganun pa rin, nasa technique ng paggamit nyo kung paano kayo mag-dental floss. Tulad nito, kumain ulit kayo at mayroon food na nag-stock sa pagitan ng ngipin ninyo. Ayan. Tapos, gusto nyo nang tanggalin. So, kumuha kayo ng dental floss. Pinadaan nyo sa gitna, sa pagitan ng dalawang ngipin. Tapos, ayan, tinanggal nyo na. Ayan, inangat nyo at natanggal na yung food. Ngunit, depende pa rin po sa technique ng paano nyo gamitin ang dental floss. Kasi, maaaring ma-damage rin po yung ngipin ninyo at pati yung gums maapektuhan rin. Dahil may mga ibang patients, natanggal na rin yung food, mukhang gusto pa rin nilang maging malinis. So, ginagawa nila, kinakaskas nila ng gusto. Parang binabrush na rin nila yung sides ng ngipin. Ayan, pati dito, madin na madin, tsaka napakatagal. Kasi gusto nilang malinis talaga. At naipupush na rin pati yung gums. Parang nag-toothpick rin kayo, nakakreate kayo ng space. Dito, triangular space. Ayan, dahil naitutulak po yung gums. Palagi, lalo na kung habitual na rin yung pagde-dental floss ninyo at parang kinakaskas ninyo yung size ng ngipin, nagfo-form pa rin ng tooth decay dyan sa katagalan ng paggamit ninyo ng ganong klaseng technique. Ang isang klaseng dental floss, handy lang siya, convenient gamitin dahil may handle. Pag pinadaan ninyo, ginaganon pa rin ng patient, tingin niya, nalilinisan ng gusto yung size ng ngipin. Nakakaskas pa rin niya yung gilid at naitutulak pa rin yung gums. Ito naman po yung paggamit ng dental floss. Kumuha lang kayo ng sapat na haba. Okay, if ever na pinadaan nyo na dito sa surface ng ngipin, huwag nyo na pong gamitin yung area po yan sa susunod. Kasi kung minsan may mga bacteria na nag-transfer na dito, pag ginamit naman sa kabila, may tendency mahawa naman rin po yung kabila. Okay, so ganito. Dito, then yung sa surface ng isang ngipin. At dito naman sa kabila. So, yan lang. Huwag nyo pong gawin ng pag ganito. Kadalasan ganito po yung ginagawa. Kasi parang inisip nila, nililins na rin nila yung sides. Ngunit, nagkakaroon ng abrasion dito sa area na to. At magsisimula po yung dental decay. Dito naman, so ito po yung mali po na paggamit ng dental floss. At least, makuha lang po yung food ng 1 stroke pataas. At sa kabilang side, 1 stroke rin. So, yun na po. At huwag nyo gamitin na yung area na yan. Dahil marumi na po yan. So, kumuha kayo ng panibago. At ito po, if ever may food na nakastock sa pagitan ng ngipin,
So, ayan po. Ayan. At sa kabilang side naman. Ito naman, ang tawag dito ay floss threader. So, ginagamit ito sa mga fixed bridge. Yung may mga crowns. Kuha lang kayo ng dental floss at dito mayroon butas, ipapasok nyo lang. So, ganito na po siya. At ito, idadaan nyo to sa ilalim ng fixed bridge ninyo. So, ito, yung ngipin na may fixed bridge. Itong tatlong crowns. Ang paggamit nito is dito, ipapasok sa ilalim. Pag nakapasok na, ayan, so, nasa ilalim na po ng fixed bridge itong dental floss. At gagamitin niyo, idadaan nyo lang dito. Ayan. So, ganyan. Yung mga food na nag-stuck dito sa ilalim ng fixed bridge ay madali pong matanggal dahil po dito. Dahil sa tulong ng floss threader. Ngunit ganun pa rin yung technique. Pag kinakaskas ng husto, dyan, at dito, nakaka-create siya ng damage dun sa ngipin mismo. At ganun pa rin, maaaring magdulot ng tooth decay dito sa mga gilid. Pero usually, ang fixed bridge, itong crowns are designed na self-cleansing. So, ibig sabihin, pag kumain po yung food, hindi po siya nag-i-stuck. Kaya birang-bihira lang talaga yung nag-i-stuck yung food sa ilalim ng crowns. Pero kung may mga instances na ganon, maaaring matagal na po yung crown at kailangan ng palitan, maaaring nag-recede na rin po yung gums, kaya nagkaroon na ng spaces. Parang ganyan. So, mas madali nang pumasok yung food dito sa ilalim. Kaya kung ganon, yung nangyayari, mas kakailanganin yung gumamit ng dental floss at floss threader. So, ganito po yung itsura pag palagi kayong nagtututpick, lalo na pag masyadong tinutusok ninyo yung pagitan, yung space in between sa dalawang ngipin dahil gusto nyo pong matanggal yung mga food. Even na natanggal na, tinutuloy nyo pa rin, parang nililinis nyo yung sides ng ngipin. Ayan po. Ayan. Ito yung mga triangular spaces. So, yan po yung mangyayari pag mali po yung technique na ginamit ninyo sa pagtanggal ng food gamit-gamit ang toothpick o yung dental floss. Pero hindi ko naman sasabihin na totally wag nang gamitin yung toothpick or yung dental floss dahil talagang meron kuminsan mangyayari rin sa atin na may sasabit po na food at kailangan ninyo na matanggal. Pero ibig sabihin, sign na po yan na kailangan mag-visit na rin kayo sa inyong dentist dahil maaring may sira na rin yung gilid ng ngipin ninyo kung bakit palaging sinasabitan ng food. So, mas mainam, visit kayo sa dentist ninyo at i-check niya kung ano po yung dahilan bakit palagi kayong nalalagyan ng food sa pagitan ng inyong ngipin.
At bukod doon sa mga minention ko na maaaring magdulot ng tooth decay sa pagitan ng ngipin at yung gums naman ninyo magkaroon baka ng infection or bababa po at lalaki po yung triangular space, maaaring sa paggamit ninyo ng toothpick, lalo na pag palagi at mali po yung technique, ang mga pasta sa pagitan po niyan may chance na matanggal, ma-damage at magkaroon po ng leak. Ganon din pag meron kayong mga jacket crowns tsaka fixed bridge. Maaaring magkaroon rin po ng damage yung crown at matanggal, magkaroon ng leak sa loob at ma-damage yung ngipin. Pag napapansin ninyo na madalas na may food na sumasabit sa pagitan ng ngipin ninyo, mas mainam pumunta kayo sa dentist ninyo at magpa-check. At makikita ng dentist kung ano yung dahilan at marirecommend sa inyo kung ano pong may isasuggest niya na dapat gawin sa ngipin ninyo. Thank you sa mga nanood at sa susunod na vlog. Bye-bye!